Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dapat nang talagang litisin si Sara Duterte sa Senado. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, isang batikang abogado na po ang nagsabi na kung papaabutin pa ito ng June or July pa, mamamatay na daw po ang impeachment ni Sara. Dahil daw po sa panahon na iyan, panibagong kongreso ulit ang magsisimula at yung impeachment na ipinasa ng Kamara sa Senado ay mamamatay na lang kung magsisimula ulit ang bagong kongreso. Iyan po ang paliwanag niya. Anyway, panoorin po ninyo itong video hanggang sa dulo at ipapanood ko po sa inyo ang malaliman pang paliwanag nitong tinutukoy kong abogado. Anyway, kung matatandaan po natin mga kabunyog, sinabi ni Senate President Chis Escudero na balak nilang umpisahan daw ang impeachment trial kay Sara pagkatapos daw ng SONA ni PBBM, which is sa July pa. So halos 4 na buwan pahihintayin bago litisin si Sara. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin na muna natin itong sinabi ni Chis Escudero. Nabigyan na noong nagdaang linggo ng kopya ng impeachment complaint ang mga miyembro ng Senado. Uploaded na rin sa website ng Senado yung aktual na impeachment complaint kabilang yung mga annex nito. Kinokonsidera ko itong public document at marapat lamang na isa publiko. Hindi naman ito private crime na tinatawag na dapat limitado lamang ang makakakita o makakabasa. Sir, na-verify na ba yung mga signatures? Sabi ko kasi check kung Visually na-verify na yung lahat ng 215 signatures na wet signature nga. Tiningnan niya ng hindi bababa sa 4 na tao, ng hindi bababa sa 2 beses kada tao. Pero dagdag doon, nag-procure pa kami nung app, kasi may app na may AI app na para makita kung wet signature nga ba ang nasa papel o ito ay e-signature. Just to further validate. Pero yung initial na ripaso nito, using visual perusal, wet signature lahat ng 215. so bakit kailangan gawin yan? Wala bang presumption of regularity after all is sent by the House and delivered by the House Secretary? Meron, pero ayoko naman ding masisi kami na hindi namin ginampanan yung napakasimpleng tungkulin namin. Simple lang naman ang trabaho namin eh. Tingnan kung wet signature ngayon dahil dapat verified yan sa harap ng Secretary General at tingnan kung yung 25 pirma o higit sa 1/3 ay mga kongresista nga ba talaga o hindi na. So, sabi ko yung SP na verified complaint na yung Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings. Contrary to procedure, walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. Meeting focus, sir. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na. Sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti-VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang.
laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman. Nimpa, di ba tumatong ka eh? Sabi po ni Kong Luis Prosser na hindi naman daw sa minamadali kayo, pero he would raise to the House Constitution Team yung possibility to put SC para mas mananagal. Sabi niya, hindi daw dahilan na ay mag-e-election kasi hindi pwede mag- Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya. Para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte given that some senators have already given their position that will vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa use of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan nyo pang ayusin? Nag-mention already yung judicial affidavit. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung nanaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na may sagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So, kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede nyo matapos yung With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, yung ano kayang magiging question kung tatawid ng 2024? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish, pass your paper. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso.
Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito, may karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa bubuin yung rules kasama yung ganito tatawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag ka inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. The senators already furnished with the impeachment complaint and sabi naman na very scientific source. Magpapatawag na kayo focus? Hindi. Ako hindi ko pa nababasa eh. So you give Mula- them time to... They will be given time to read. They will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too. Para pagdating ng June 2, wala nang hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganun. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. And sir, hanggang kayo sa drafting ng rules. Hopefully in the next 2 weeks, matapos namin yan, in draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yon. So, sir, Senate lang, Senate legal team mo na yung gagawa, mag-draft na Yes. rules or with the consultants na? With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then, sa kanyo po i-relate din Sa sa mga... mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. Leslie, doon lang sa sa mga dates. Sabi niyo sa June 2 possible matalakay, may i-refer sa committee, tama po ba? Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary, tapos magko-convene na kayo as impeachment court? Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprobahan yung rules. Is the Senate also open to subpoenaing the Duterte? It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. I speak from preparation po. Most likely, July or August po ang actual trial. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Yan mga kabunyog, malinaw po ang kanyang sinabi. Sa July pa uumpisahan ang impeachment trial. Pagkatapos ng SONA ni PBBM, ngayon bakit ko po nasabi na mamamatay ang impeachment na ito kung tumawid na sa panibagong kongreso?
Ito po mga kabunyog ang dahilan, panoorin na po natin itong sinabi ni Attorney Romulo Macalintang, election lawyer sa COMELEC. Isa sa kilalang magaling na abogado dito sa Pilipinas. Anyway, panoorin na po natin itong sinabi ni Attorney. Mukhang sure na talaga ang Senate at mukhang wala nang mangyayari. Ano kung tingin ninyo yung mga pwedeng scenarios? Doon sa impeachment ni Sa Sara. impeachment ni Sara. Well, kapag ka ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up pa yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niyan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang pero matatransfer sa new Senate? Ganun. Yes, para hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. So yun nga, so hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila. 5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan. Baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat ilang ipagpatuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Pero kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadaliin para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence. No? Well, talagang ganyan. Politika kasi ito, no ha? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para ding regular court na pag nagpalit ng judges o nagpalit ng justices, ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Ang regular courts, sila ay may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court. Sila ay sumusunod sa rules of court. Dito sa impeachment case na ito, ang Senado may sariling rules. Hindi pwedeng gamitin yung rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado. Kung walang sariling rules ang Senado, pwede na gamitin nila ang rules of court in suppletory character na pwede sila magbasihan nila yung rules of court. Pero dito,
may sariling rules ang Senado na sinasabi mismo na talagang pag natapos ang Congress mo sa panahong ito, tapos na yon. Tapos na rin ang lahat ng mga nakabimbin mong mga kaso, mga proceedings na tinatawag. Maliwanag na sinasabi kasi ng Section 123 ng Senate Rule 44, all matters and proceedings pending in the present Senate shall be deemed terminated upon the creation of the new Senate. Maliwanag na maliwanag yun. So talagang it's now or never. Dapat before June 30, talagang matapos and mag-special session. Yes, oo. Para itong panahong ito, at least meron pa silang February, March, April, mga 4 months pa. At palagi ko naman sa loob ng 4 na buwan, ay baka matapos nila yan. Hindi naman siya parang minamadali, sir. Hindi naman. Oo, may time naman yan eh. Tsaka, mahaba rin naman yung mga articles of impeachment na ginawa nila. 7 articles yan. At saka mangyayari kasi yan, bawat article pagbubotohan nila. So matapos ang mga hearing, tatawagin ng presiding officer ng mga senador, o Senator A, how do you vote for Article 1? Ano ang boto mo sa Article 1? Guilty or not guilty? Article 2, tatanungin naman sila. So, alin man doon sa article na yon na mapatunayang guilty si Sara, patatanggal siya. Pero kung kahit isa lang doon, pero kung lahat ng articles masabing not guilty, wala siya, hindi siya matatanggal doon. So bagay, more than enough time. Yung ka-erap naman parang ganito. Yung kay-erap, halos halos 1 buwan lang, 2 buwan lang yun eh. Hindi masyado nagtagal yun eh. Kaya palagay ko kayang-kaya yan kung sisimulan agad nila. Kasi definitely, kung yung Senate na after June 30, papasok na doon yung sinasabi ninyo na, yun nga, pangalawang impeachment na hindi pwede. Yes, oo. Kapag nagkaroon ng panibagong Senate na silang didinig, para lalabas na bago ito, as if presented for the first time. Yung phrase na yun ang nasa rules na medyo delikado doon, as if presented for the first time. At saka yan, ay nilinaw din yan at tinanggap yan ng ating Korte Suprema sa kaso nung Javier versus Senate at saka yung Garciliano versus House of Representatives na talagang sinight yan ng ating Korte Suprema na dapat ito ay susundin ninyo ito dahil sa kayo mismo ang gumawa ng rules na yan na lahat ng mga proceedings ninyo ay terminated upon the termination of your Congress. Okay, and kapag in-insist pa rin yun, pwedeng mag-Supreme Court. Yes, may magandang dahilan si Sara para siya ay magpunta sa Korte Suprema. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag ni Attorney Makalintang. Dapat na talagang umpisahan na ang paglilitis kay Sara. Dahil nakakabahala itong sinabi ni Attorney, wag naman sanang mangyari ito. Kaya dapat nang kumilos ang Senado at magpatawag na si PBBM ng special session para maumpisahan na ang paglilitis kay Sara. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.